ako dito sa Canada and laking Batangas talaga ako. Tulad ng marami, naiwan ko sa Pinas yung parents ko, yung family ko at saka yung mga kaibigan ko. Kadalasan talaga namimiss ko sila. Pero bukod sa family ko at sa mga kaibigan ko na laging namimiss ko, isa sa hinahanap ko talaga dito is yung authentic na food ng Batangas, which is yung lomi. Sa 2 taon na yon, feeling ko naman, nalibot ko na yung buong Toronto and ang dami ko nang natikman ng mga Filipino dish tulad ng mga Ilocano pinakbet, Cebu lechon, Kapampangan sisig. At syempre, bilang isang Batanggenya, talagang nag-iisip ako, wala pa rin akong natitikman na authentic loming Batangas. At hindi rin nakakagulat na sobrang rich ng Filipino cuisine dito sa Toronto dahil dito sa Ontario, may pinakamaraming Pilipino dito sa Canada. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakatry at nakakahanap ng authentic loming Batangas. Kaya nung nabalitaan ko na may bagong bukas na lomihan dito sa may Bathurst and Wilson, which is ito yung lugar kung saan tinagurian nilang Little Manila dito sa Toronto, sinabi ko kagad sa katrabaho ko na itry namin itong lomi kung gaano ba to ka-authentic talaga. Yung unang-unang tinitingnan ko talaga sa lomi para malaman ko kung authentic siya is yung lapot ng sabaw. Kasi usually maraming nagtatry magbenta ng lomi pero medyo malabnaw yung sabaw, which is hindi siya lomi para sa akin. Kasi naalala ko ito yung nagiging bonding namin sa Pilipinas ng mga pinsan ko, ng family ko. Pag gusto namin lumabas, ang yayaan palagi namin is, tara, lomi tayo, ganyan. Naalala ko yung favorite na lomihan ko sa Pilipinas, yung malapit lang sa amin yung Angel's Lomi, tsaka yung isa yung sa may Cuenca, Batangas, which is yung Corcolon, na sobrang grabing overload talaga yung toppings na nilalagay nila. Yes. Okay, enjoy po. Thank you po, thank you. Kapag sa iba, tulad dito, kinakain nila diretso dito sa bowl. Pero sa amin, yung ginagawa namin, nililipat namin sa plate muna, like portion per portion, bago namin kainin. Sabi nila, kapag daw pinagpigaan ka ng kalamansi ng kasama mo, totoo daw pagmamahal yun. Pero dahil mag-isa lang tayo, ako magpipiga ng kalamansi ko. Yan. Ito masarap to ihalo talaga. Toyo, kalamansi, tsaka sibuyas. Alam mo yung pinakamasarap na part sa akin sa lomi? Yung maraming sibuyas. So, ipoportion muna natin. Simulan natin dito. Ito na ang pinakaiintay. Ito yung usual na ginagawa namin sa Batangas. Konti-konti lang. Hindi mo isang buong ilalagay yung toyo na ginawa mo. Hindi sarap. Mas malasa siya. And syempre yung iba na na-try ko is medyo matabang kasi nga malabnaw, hindi siya yung ganito yung lapot ng sauce ng lomi. Para sa akin, ito na yung pinakamalapit na natikman ko dito sa Toronto. Meron siyang itlog, syempre hindi yan mawawala. And syempre merong atay and fishball, tapos meron din kikiam. Iba yung kikiam nila dito sa Toronto compared sa kikiam natin sa Pilipinas. Tapos meron ding meatballs and syempre konti ng chicharon. And meron din silang nilagay na giniling. So humingi ulit tayo ng pangalawang sibuyas tsaka kalamansi kasi kulang talaga sa akin yung isang ganito lang na set ng sibuyas kasi mas masarap at mas may enjoy nyo yung lomi kapag mas maraming kalamansi at sibuyas.
Sa wakas, sa tagal-tagal ng cravings ko sa Lomi, meron ng ganito sa Toronto. Kaya nagpapasalamat ako kay Kuya Don Lomi Batangas. Kaya yan, supportahan natin. At sa mga Batanggenyang tulad ko na nandito sa Toronto, i-visit natin, try natin at ma-experience nyo kung paano kayo may babalik sa panahon, mga memories na meron kayo sa Pinas. Usually, hindi talaga ako nakakaubos ng isang bowl ng Lomi. Lalo na sa portion ng Lomi nila dito, sobrang dami and sobrang sagana sa toppings din dito. Sobrang mabigat din sa dyan, pero masarap. Kaya maraming salamat Kuya Don and thankful ako dinala mo to dito sa Toronto and good luck at sana mas marami pang makatry ng authentic Lomi Batangas dito sa Toronto.